Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, nagpupuri kami sa araw na ito na kami ay muling nagkasama-sama para sa pagsambahay. Dalangin namin ang inyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na magbukas ng aming puso't isipan sa mensahe na nais po ninyong dalhin sa amin sa araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aming kahiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa araw pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong pagbulay-bulayan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 8. At ganito po yung ating mababasa. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y nakakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, meron pong tatlong mga bagay na gusto kong pansinin natin dito sa Roma, Kabanatang 5, 1 hanggang 8. Ito yung tinatawag ko na FPJ in Romans 5, 1-8. Ano po ang ibig sabihin nitong FPJ? Una, letter F for fellowship. No? Ang sabi po doon sa ating talata, sa una, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So ito po yung una. Dahil po sa ating pananampalataya, ay nagkaroon na po tayo ng, sabi, mapayapang relasyon sa ating Panginoon. At ito pong relasyon na ito ay hindi lamang basta relasyon, kundi isang malalim o intimate relationship. At hindi ko pwedeng magkaroon ng intimate relationship kung wala ding maalam na fellowship ang dalawang tao na magkasama. At sabi doon sa verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Brothers and sisters, our faith in God is the reason that keeps our relationship with God growing. No? A relationship of continued fellowship that granted us to experience the grace of God. So ito po yung fellowship. At kung atin pong i-define ito, sabi nga sa Biblia, makikita natin na yung fellowship na ito, sabi rito, a fellowship created by the Holy Spirit, sustained by the Holy Spirit, and directed by the Holy Spirit. This is what makes the fellowship of the Christian Church unique. No? Sabi nga, this fellowship was brought into existence on the day of Pentecost, when the believers received the gift of the Holy Spirit. Kaya doon po nagsimula na magkaroon tayo ng kaugnayan na pwede pang lumalim, lumago, at magbibigay ng tunay na bunga sa ating mga buhay. At nararanasan natin yung, sabi nga, yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya nga kasama doon sa ating pananampalataya ay yung fellowship na yan, na intimate sa Panginoon. At kapag nandoon yung intimacy ng atin pong kaugnayan sa Panginoon,
patuloy nating tinatamasa at nararanasan yung biyaya ng Diyos. Ngayon, what bring people together? Ano ba ang nagdadala sa mga tao para sila magsama-sama? O kaya, what or who is in the center of this fellowship? Ang dahilan ng pagsasama-sama, halimbawa ng mga musikero, ay dahil sa musika, no? Yung pagsasama-sama ng mga taong pumupunta sa isang food chain ay dahil sa pagkain. Halimbawa din, yung mga taong pumupunta sa casino, ano po ang dahilan? Para sila ay magsugal. So lahat ng mga ginagawa ng tao at yung pagsasama-sama ng mga tao, meron laging common denominator na nagiging sentro ng kanilang pagsasama-sama para sila magkasama-sama. Pero pag ito ay inalis mo, pwedeng yun din ang dahilan kaya naman sila hindi magsasama-sama. Halimbawa, halimbawa ito pong mga drug dependence. Ano po ang dahilan kaya sila nagsasama-sama sa isang pot session? Dahil sa drugs, di ba? Alisin mo kaya yung drugs na yon, hindi po sila magsasama-sama. Gayun din po yung mga tao na may mga iba't ibang mga bisyo. Madalas ang dahilan ng kanilang pagsasama-sama ay dahil doon sa pagkakaisa nila sa bisyo na kanilang kailangan. Kaya nga mga kapatid, ano po ang dahilan ng pagsasama-sama ng mga Kristiyano? Ang dahilan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero alam mo ninyo, napakahalaga itong fellowship na ito ay magdadala sa atin doon sa talagang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi po pwedeng, sabi nga, no man is an island. Hindi tayo pwedeng nag-iisa. At tayo ay mayroong pakikisalamuha. Kaya nga, ang mga organisasyon ay meron po silang mga mission. No? Meron silang mga vision sa kanilang pagkasama-sama. At bilang mga mananampalatayang Kristiyano, meron din po tayong vision and mission. At ito po ay patuloy na ganapin yung pong pagdidisipulo, yung paghayo sa buong mundo upang ipahayag yung pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at maranasan yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang biyaya. Pangalawa, doon sa FPJ, yung letter P. No? Ito po yung perseverance or yung tinatawag nating patience. No? Sabi doon sa verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagaloob sa atin ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, pinapahintulot ng Diyos na tayo ay dumaan sa pagsubok. Ano pong dahilan? Upang lalo pong ma-develop yung atin pong tinatawag na patience at tayo ay maging matatag sa anumang paghihirap o pagsubok na dapat nating o maaari nating maranasan habang tayo ay naririto sa mundong ito. Kaya po, kung titinungan natin yung definition ng perseverance, perseverance is persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. So ito po ang kahulugan ng perseverance. Ngayon po, meron pong isang, sabi nga may mga bagay sa buhay natin na hindi natin nagugustuhan na nangyayari sa atin. Halimbawa po, ito pong pandemic na ito, hindi po natin gusto na ito ay mangyari at wala tayong inaasahan na mangyayari ito sa ating buhay. Meron pong isang kwento tungkol sa isang farmer na siya ay umani ng kanyang mga pananim, mga gulay. At ito ay inilagay niya sa kanyang karwahe upang dalhin doon sa palengke kung saan ito ay kanyang ibebenta. Ngayon sa kanyang paglalakbay, tumaob itong karwaheng ito. At yung kanyang pagtaob na yon, malapit siya sa bahay ng isa ding farmer na nakakita sa kanya at kilala siya. Kaya ang sabi sa kanya, kaibigan, sabi niya, huwag kang mag-alala, tutulungan kita na itayo
ang iyong karwahe. Pero dahil nga malapit na maghapunan, makisalo ka muna dito sa aming hapunan at pagkatapos ito ay tutulungan kita. Ngunit ang sabi nitong farmer nito, hindi ito magugustuhan ng tatay ko. Sabi niya, sige na, kumain lang muna tayo at pagkatapos nito ay tutulungan kita. Kaya sabi ng lalaking muli, hindi ito magugustuhan ng tatay ko, pero sige, dahil ako'y inaanyayahan mo. Kaya pumayag itong farmer na ito na kumain doon sa bahay ng kanyang kaibigan. At pagkaraan ng ilang mga sandali ng masarap na hapunan, ay bumalik na sila doon sa pinangyarihan ng pagtaob ng karwahe. At sabi noong kanyang kaibigan, o kaibigan, pwede na kitang tulungan ngayon. At ang sabi noong farmer, nako, talagang hindi magugustuhan ng tatay ko itong nangyaring ito. Kaya ang sabi nung farmer, bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Ang sabi nito, nasa ilalim ng karwahe. Mga kapatid, ano po ang tawag natin doon sa karanasan ng tatay, noong farmer na ito, na nandoon sa ilalim ng karwahe? Siya po ay nagtiis ng ilang mga sandali bago dumating yung talagang tulong. Kung minsan may mga bagay sa buhay natin na hindi kaagad-agad ito nabibigyan ng solusyon. Bagamat nandiyan yung pangako ng solusyon, pero kung minsan ito po ay hindi kaagad dumarating. At doon sa mga panahon na yon, kinakailangan tayong maghintay. Kinakailangan mayroong pagtitiis hanggang ito ay dumating. At yan po yung magandang balita. Ano man ang mga pagsubok na darating sa atin, ang Panginoon ay nakahanda upang tayo ay tugunin doon sa ating mga panalangin, sa ating mga pangailangan. Ngunit sabi nga, minsan kinakailangan lang nating matutong magtiis upang lalo tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Sapagkat meron tayong inaasahan. At yung inaasahan po natin ay tapat upang tumugon do sa ating mga pangailangan. Ngayon po, ang pangatlo po dito sa ating pinag-uusapan ay yung pong sabi nga, kung meron tayong tinatawag na fellowship. Pangalawa ay yung patience or persistence. Ang pangatlo naman ay yung J, do sa FPJ. J stands for joy. No? Ang sabi sa verse 7, babasahin po natin muli, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ano po ang mararamdaman ninyo kapag nalaman mo na mayroong isang tao na handang ibigay yung kanyang buhay sa iyo? Halimbawa po, meron kang karamdaman sa kidney at merong isang tao na handang i-donate yung kanyang kidney para makatulong sa iyong paggaling. Ano ang mararamdaman mo? Siyempre po, ang mararamdaman natin ay yung tunay na kagalakan. No? Sabi nga, there's joy in our hearts kapag mayroong mga tao na talagang taos-puso na tumutugon at tumutulong sa atin at handang ibigay yung kanilang panahon, yung kanilang kakayanan, at nararamdaman natin yung kanilang pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. No? So, ang isang Kristiyano ay mayroong kagalakan dahil alam niya na sa laki at lawak ng pag-ibig ni Jesus sa atin ay nagawa niyang ialay yung kanyang buhay para sa atin nung siya'y ipako doon sa krus. Sabi nga, joy is the settled assurance that God is in control of all the details of our lives. No? So ito po ay isang assurance na ang Diyos ay meron pong control sa ating mga buhay, yung bawat detalye niyan. Sabi nga, the quiet confidence that ultimately everything is going to be all right, and the determined choice to praise God in every situation. No, ano man yung atin pong pinagdadaanan, kahit may kahirapan, sabi nga meron pong joy sa ating mga puso. Hindi ho nawawala yung joy kahit sa gitna
ng mga masiselang kalagayan at pagsubok ng ating buhay. Meron daw pong isang general, si Napoleon, nung ito ay digmaan ng France. Meron yung kanyang general na ito ay nagdala ng 18,000 French army sa isang bayan sa Austria. Dahil alam niya na walang kakayanan ang bayan na ito na ipagtanggol yung kanyang sarili. So, nung mabalitaan ito ng Austrian Council, sinabi nila sa kanilang sarili na handa na silang sumuko. Ngunit hindi po sumang-ayon yung isa sa pinakamatanda at yung matanda sa simbahan. Ang sabi niya, ngayon ay Easter Sunday. Dapat nating ipagdiwang ito, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya sasamba tayo sa Panginoon. Ang ating buong bayan ay sasamba. At hayaan natin ang Diyos ang mag-alis sa atin ng problema ito. Kaya pinatunog nila yung kanilang kampana. At yung tugtog ng kampanang yon ay napakasaya dahil nga ito ay Easter Sunday. Ngunit nung ito ay marinig ng general ng French Army, yung masasayang pagkalembang o pagtunog ng kampana, inakala nila na dumating na yung Austrian Army doon sa bayan na ito at doon na nagkampo. Kaya sila ay nagkakasiyahan dahil meron ng magpuprotekta sa kanila. Kaya bago pa huminto ang kalembang, ay nag-alisan na itong mga French Army. Alam niyo mga kapatid, kapag dumarating ang mga hamon, pagsubok, o kaya tulad ng sakit, kahirapan, o tayo nakakaranas ng pag-iisa, pangungulila, maaari nating patunugin yung pong kampana ng kagalakan, yung joy bell na nasa ating mga puso. At ito po yung presensya ng Panginoon para mapaglabanan natin ang lahat ng mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay. Alalahanin po natin yung sinasabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, yung pangalawang bahagi. For this day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Tandaan natin ang FPJ in Romans 5:1-8. Dapat nating ingatan na magkaroon tayo ng tinatawag na malalim na fellowship sa ating Diyos. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, nandun po yung pagkakataon na tayo ay ma-develop po yung ating tinatawag na patience or perseverance para lalo tayo maging matatag at makita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At makikita ho natin na kahit sa gitna ng ganitong mga sitwasyon, nandun pa rin yung kagalakan sa ating puso. Kaya nga hindi ito mawawala. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Ito po ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya sa diwang ito, patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon ang kanyang kabutihan at ang kanyang kagandahang loob. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.